eksperto dahil ikaw ay naka-attend na ng 2 linggo na gano'n. Sinagot siya. Wala akong natatandaan na inilagay ko diyaan na ako ay eksperto. Ngayon, nabubuko, nakikita, nahuhuli yung kampo nito pong depensa na naglalagay sila. Nilalagyan nyo ba? O hindi lang kayo makaintindi kung ano yung nakasulat doon sa mga sinabi ni witness? Natawa na lang. Natawa. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, mukhang matalino yung witness. Alam niya, National Bureau of Investigation. NBI po iyan. Ahente po. Oh. Araw-araw na ginawa ng Diyos, pag-iimbestiga din po ang ginagawa niya. Di po ba, Ma'am Neng Gigi? Atras natin. No? Sagot sa kanya ni witness. Been faithfully transcribed. I don't remember that I was introduced as expert, but a competent witness. Okay, sir. But Competent witness. Oh. my question is, the press conference Tawa na lang ang naisagot. No? Sabi ni Ronald Federico Fax de Mesa, maligayang pagsubaybay po mula sa Purok 11, lokal ng Luzon Avenue, distrito ng Central. Oh, salamat po, sir. Ronald Federico Fax de Mesa. of VP Sara Duterte, that the transcription of the screen-recorded video of the press conference of VP Sara Duterte on 23 November. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, mga boss chief mo, sir. Nakita nyo yung kilaligutan, yung witness, no? Hahayaan lang nilang magtanong. Wag lang yung magdadagdag ka, wag lang yung makikipag-argue ka doon sa kaalaman ng witness. Wag lang yung ganon. Hindi po sila mag-o-objection, mga bossing. Pero doon po sa kampo ni Narbasa, ultimo po yung madaming post, i-object niya. Ultimo po, yung para sa kanya, walang ekspresyon at hindi maintindihan kung nagtatanong or whatever, i-object niya. Di ho ba? Kaya ito po yung sinasabi natin, mga boss chief mo, sir. Anli tanong kayo sa witness o anli tanong kayo sa amin. No? Hindi kami mangangamba, hindi kami matatakot kung paano the way nyo itanong yan, etc. Dahil yung witness mga bossing, matalino pa sa kanila. Hindi mapapaikot, di ba? 2024 was faithfully transcribed by you. Yes, sir. Ngayon, nasa na tayo? Lumipat po tayo. Alisin natin yan para hindi ako malito, mga boss chief mo, sir. Ano? Photocopy. Asan na ba? Ito. Kay Subiri ito Sa Pangulo, pangalawang tanong, clarificatory questions lang po ito. Dito ba sa ating bansa, dahil tinatanong Sabi ni Ilocos, bad boy ng Ilocos, objection, nakashade si Boss Mark. Oo. po ito sa inyo, dahil kayo po investigating body, sa ating bansa, meron bang specific law pagdating sa mga banta sa Pangulo, pangalawang Pangulo at kanyang mga successors? Or yan ba'y pasok lang sa grave threats, which is applied sa lahat? Applicable sa lahat ng tao? Based on my personal knowledge, sir, it's only on the grave threat, Your Honor. Which is applied to everyone, if I'm not mistaken. No? Kasi sa batas sa Amerika, sa Estados Unidos, Kapag ikaw na pagtrepan ng vice presidente o nung kampo nila, yari ka. Banta ang aabutin mo, no? Baka hindi lang banta, baka mangyari pa talaga sa iyo. meron po tinatawag na number 18 under the United States Code, Section 871. There is a specific law na pinagbabawal po itong mga threats to the president, vice president, and its successors. Kaya ito first time in the history po, mga kababayan. First time in the history, no, na meron pong isang vice president na
umamin na nakipag-usap sa gunman, no? O nakipag-usap, ano ba pinakamagandang hitman, no? Ito yung first time mo. Galing, ano? Isang witness pa lang yan, ha? Yanig na sila. Totoo. Diba? Wala pang madriyaga yan. Oh. May jail time po ito at may fine na malaki. As a matter of fact, dito sa panahon ni Pangulong Trump, marami na po silang kinasuhan at hinabla at napasok sa kulungan dahil sa paglabag nitong batas na ito. At Secret Service po ang sumasagawa ng investigasyon. Sa atin ba dito, ang NBI ba ang nabigyan po ng kapangyarihan para gawin itong investigasyon under your new NBI code? Under our law, sir, the new NBA law, included po yung investigation to the threats to the life of the President, the Vice President, the Speaker, the Senate President, and the Supreme Court, sir. So, Galing sumagot si Kalilong, ano? Hindi mo mapapaikot, eh. uh, Mas daig pa nga yung lawyer, mga kababayan. Biruin mo, yung lawyer nila, sumasagot ng hindi naiintindihan yung tanong. Ang tanong ni Risa Ontiveros, palalagpasin o pwede bang palagpasin yung grave threat kapag ka may dahilan na para pagbantaan mo siya? Yes, Your Honor, ang sagot. Eto si Kalilo, kahit anong paikot sa kanya ni Narbasa, sinasabi dito na ikaw ay, kumbaga, ikaw ba ay expert o expert ka sa panahon na 2 linggo ka lang dumaan sa proseso nung pag-aaral na yon? Sa natatandaan ko po, wala po ako sinabi o nilagay na expert ako dyan. klaro na kayo nasa kapangyarihan ninyo kasi hindi pwede sa Presidential Security Group. Hindi katulad sa Estados Unidos, yung Secret Service ang talagang nanguhuli at nag-imbestiga. Sa atin dito sa Pilipinas, ang NBI po ang nangunguna sa investigasyon. Tama po ba yan o mali? It is within our law, sir. Okay. And this is just food for thought because not only are we senator judges, we're also legislators. It may be time that we also craft a law that will be specific on threats made to the president, vice president, and its successors, meaning the Senate president, the Speaker of the House, and the Supreme Court Chief Justice. Sa Amerika kasi, sa batas po nila, and I'll just wrap up, the defendant, to secure conviction, the defendant communicated a threat. The defendant understood and intended the statement as a true threat. Hindi po niya sinabi joke only in the end. And pangatlo, the defendant knowingly and Dalawang beses na sinabi ng Vice Presidente, no joke, no joke. willfully makes the threat. So just food for thought as legislators as well. So maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Judge Zubiri. We now proceed. Ayan, mga kababayan. Yan yung mga ilan po sa mga pangyayari doon po sa impeachment, mga kababayan. Ano